What's up guys? Nagbabalik na naman ang yung host, walang iba kundi si Boy Colette. Ay. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, so pasensori po at ngayon na naman po tayo mag-upload ulit ng mga videos natin dito sa ating YouTube channel kasi naging busy tayo lately sa mga gawain natin ng pang-personal. So busy po kasi kami lately sa business namin. Nag-focus po kasi muna kami sa business namin. Ito, yan, yung nakikita ninyo dyan sa likod ko, sa background natin, sa video na yan. Is busy kami lately sa aming pinatayong diner. So, meron po kaming pinatayong restaurant. So, kung taga Nueva Vizcaya po kayo or madadaan kayo sa Region 2 at dadaan kayo ng Nueva Vizcaya, nasa National Highway lang po kami sa Puro 4 ng Don Mariano Perez. Along highway lang po. Makikita nyo lang po yung Highway Diner. Ito po siya. Okay? So, follow nyo po yung page para makita ninyo yung mga menu namin kung sakaling magagawin kayo dito. So, okay. Back to topic tayo and nakita ko po yung mga comment niyo dun sa latest post ko na video natin regarding sa Facebook. Okay, so may mga nag-comment, andito yung mga comment nila at babasahin natin isa-isa and i-address natin yan isa-isa kasi halos pare-parehas po yung mga questions nila at sasagutin natin yan. Okay, nauna si Sir Marvelu Durentero. Actually, nag-PM siya sa page ko na Boy Colette. Buti na lang naka-open ako doon kasi busy nga ako. At nakita ko yung comment niya. Yung comment niya is, yan. So, basahin natin yung nasa screen. Ang sabi niya, Sir, yung sa akin, na-monetize na ako, naka-check mark ng green. Pero, na-X ulit yung monetization ko. Bakit kaya? Okay. Tapos, yung isa, hello po. Ito yung kay Ma'am Sanderi Go. Hello po, paano po ba mag-appeal? In review na po account ko pero almost 1 month, sabi 2 weeks lang pero till now in review pa rin. Paano po gawin? Sana mapansin mo. Okay, so etong mga katanungan na to is sasagutin natin yan isa-isa. And kay Ma'am Lorena Cam, kahit ba may ads, wala pa ring earnings? Okay, sasagutin natin yan isa-isa. Basahin ko lang muna. Good evening po. Ano po gagawin kapag biglang nawala po yung ads ko sa mga videos ko na in-upload ko? Salamat po. Sabi naman ni user FT3. So, wala siyang pangalan. 1 month ago. So, madami po. Okay. So, ang unang sasagutin natin is, bakit biglang nawala yung mga ads nila, yung mga stars nila, or yung mga monetization check nila, ganon. Okay, bakit nga ba nawawala yung mga yon? So, as I said, dun sa mga naunang video ko, may mga dahilan yung mga yan. At especially today, 2024, na mahigpit po talaga si Meta or si Facebook sa mga monetization progress natin or sa mga monetization natin. Okay? So, kung maalala ninyo yung last na video ko is nag-topic tayo tungkol kung paano nga ba ayusin or ano ba yung title niya. Yung topic natin is yung mga update sa mga bagong monetization guidelines ng Meta. Pero ngayon, sasagutin natin tong mga questions nila. Okay. Ang number 1 na sasagutin natin na question is yung kay Sir Marvelu. Okay. Yung sa kanya is meron na daw siyang checkmark pero biglang nawala. Okay, uulitin ko po. Ang update po ni Meta is bago lang. Okay, so ngayon, dahil sa mga maraming nag-usbungan or marami ng content creator na gumagawa ng kanilang vlog sa Facebook is naghigpit si Meta at nagdagdag siya ng mga restriction, guidelines at policies sa kanyang monetization. Okay, number 1 dyan, ang pinaka-number 1 dyan is copyright. Doon po talaga tayo na doon tayo nadadali sa copyright. Bakit ko nasabi na copyright? Kasi may mga vloggers na kumukuha sila or alam niyo yung kumukuha sila sa TikTok then i-upload nila. So, maglalabas yun or kung may mga music yan, pwedeng makopyright yung mga video na kinukuha ninyo sa mga ibang social media platform and magpo-fall yun ng violation mo sa guidelines ni YouTube. And then, songs. Yung piliin ninyo yung mga songs na ginagamit ninyo
kasi talagang stricto si Meta sa copyright. So, regarding sa query niya at sa problem ni Sir Marvel Luna, bakit daw na checkmark yung ano niya, yung page niya, pero binawi din agad. Okay. So, kahit alam mo yung mga update na yon, tapos na-approve na, na-monetize ka na, pero yung mga previous video mo at hindi mo siya nalinisan, yung mga previous video mo na in-upload mo na may mga copyright issue, yun ang nadedetect. Kasi ngayong 2024 is naka-AI tool na rin si Meta. Kaya nadedetect niya yung mga previous uploads mo na may mga copyrights. And bawal din po ang mag-reshare. Alam niyo yung reshare na sinasabi? For example, ako, nag-upload ako sa may page ko, sa may Boy Kulit ko, in-upload ko yung video sa Boy Kulit ko, and then, shinare ko siya sa mga groups or sa mga chat or sa mga group chat na member ako, shinare ko siya sa mga yon, isa yon na violation sa guidelines ni Meta. Huwag kang mag-share ng madami sa mga group kung saan member ka, kasi yun, mag-focus yan ng, may tawag dyan kasi, spam. Parang kumbaga sa mga email, may i-spam yan. At saka madedetect niya na parang pinipilit mong sineshare yung mga videos mo para makadami ka ng engagement. Mag-fall yan kasi sa fake engagement, which is isa sa mga guidelines at sa mga policy ni Meta na huwag kang mag-reshare sa mga groups na kung saan member ka kasi mababiolate mo ang engagement policy niya. Kaya siguro hindi siya na-monetize or naging X-Smart yung kanyang in-stream ads kasi yun ang mga ginagawa niya. Sineshare ko to kasi nagawa ko na rin yan, and then paulit-ulit din naman na ginagawa ng mga bagong mga content creator, okay? So yung page ko na Boy Kulit is na-monetize din siya dati. Pero biglang nagka-X-Smart dahil nga sa mga previous videos ko na may mga violation, and then yung ginagawa ko na share to share, follow to follow, and then share ko sa mga group chat namin, madedetect yan ni Meta. Kaya X yan sa mga bagong content creator. Wag na wag niyong gawin niyon. Kahit sabihin niyo dumadami yung engagement ninyo, pero nababiolate nyo yung mga guidelines ni Meta. Yun siguro yung problema ni Sir Marvelo. Kasi hanggang ngayon, pati yung page ko is naka-X pa rin kasi meron akong isang violation na hindi ko nakita, at kahit dinelete ko na yung video na yon is meron at meron pa rin kasi yung mga pinag-share ko sa mga groups is nandun pa rin. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit na-EX yung mga naka-checkmark na monetization natin. And then, pangalawa, yung kay Ma'am Sandri Go is na-experience ko rin to. No, nung first is, na-monetize ako way back February 2024. Lumabas yung monetization ko na approve na ako sa in-stream ads sa Boy Kulit. February 2024. And then, ang ginawa ko, hindi ko chinek yung account ko. Basta, sa sobrang excited ko, tayo kasi mga small content creator, hindi natin ang nasa utak natin is, upload lang tayo ng upload para ma-monetize tayo. Pero mali yun. Hindi yun ang dapat. Ang i-goal natin dapat is yung mga viewers natin. Kung masasatisfy natin yung mga viewers natin. Kasi pag nasatisfy natin yung mga viewers natin, babalik at babalikan ka nila para panoorin ka. So, dun tayo makakakuha ng madaming mga engagement. Pero yung pipilitin natin para ma-achieve natin yung mga requirements niya or yung mga requirements ni Meta, mali yun. Yun din dati ang mga gawain ko para lang maka-achieve ako, para lang makuha ko yung mga requirements ni Meta, pero mali. Yun, yung way back 2020, okay, so yun, way back nung February, na-approve ako sa in-stream ads, and then, hindi ko chinek yung account ko, basta ko na lang in-applyan yung in-stream ads, and then yun, boom, mali. Hindi siya nakapasok. Ngayon, nag-appeal ako for review, and then, ang sabi niya is, within 2 weeks, pwede mong i-apply ulit.
Pero nagantay ako, lumagpas na sa February, naging March na, April, hanggang ngayon is wala pa. Kasi may violation tayo. So, ang ginawa ko ngayon, dinelete ko lahat ng mga videos ko. Nakakapanghinayang talaga. Kasi yung mga videos ko, umaabot na ng 200,000 views, 400,000 views, gano'n na yung mga videos ko doon. Pero, dahil nga sa mga violation na yan, at sa mga sa mga pinaggagawa ko dati, dinelete ko na siya lahat. Dinelete ko lahat ng mga videos ko kahit nasa 200,000, 300,000 views. Nakakapaghinayang, pero kung gusto mo talaga ma-monetize yung page mo, is gawin mo ang tama. Don't force it. Kasi nga sabi nila, kapag pinipilit mo, hindi yan mangyayari. Kaya yung ginawa ko, dinelete ko na lahat, and ngayon, I'm waiting for the approval ni Meta kung pwede akong mag-apply ulit ng in-stream ads ko. So, yung 2 weeks review, umabot siya ng 3 months. Imagine that, February, March, April, May, almost 4 months. Kaya, minsan nga, nawawalan na ako ng pag-asa sa aking Facebook page. Pero, since gumagawa tayo ng content dito sa YouTube, kino-content ko na lang yung mga maling ginawa ko sa aking page para ma-share ko sa inyo. Kasi alam ko, madami sa inyo ang excited ng kumita ng dollar sa Facebook, pero hindi nila alam na ganun siya kahirap. Okay, so nasagot ko na yung dalawang tanong nila. And then, last, bago tayo dumako sa ibang topics, sagutin natin ang last na comment. Kahit ba may ads, wala pa ring earnings? Sabi niya. Okay, sa akin kasi, dun sa Facebook profile ko, kumikita na ako or nagkakaroon na ako ng ads, may mga earnings na ako. Pero, sa in-stream ads ko is meron, pero sa ads on reel ko is wala. So, sabi niya kasi is nawala, hindi daw niya nakikita yung earnings. Ang earnings kasi is, hindi mo siya agad-agad makikita sa monetization or sa dashboard mo ng monetization. Hindi, for example, is meron ka ng ads ngayong week, kumbaga ngayong week, may ads ka na ngayong week, at kinabukasan gusto mong tignan kung magkano yung earnings mo. Hindi mo siya makikita agad, hindi siya lalabas agad sa dashboard mo. After 7 days po yan. Kasi maiseset mo yan sa settings mo, 7 days, or every after a month, or every after 28 days, ganon. So ako, nakaset ako 7 days bago ko makita yung mga earnings ko. So makikita mo siya sa dashboard. So, gagawa tayo ng separate tutorial para sa earnings natin. Okay? So, ngayon, masasagot ko lang to after 7 days po bago mo makita yung earnings mo. Kahit may ads ka, hindi mo siya makikita agad. Hindi sa isang araw makikita mo siya agad. Okay? Sana nasagot ko yung mga tanong ninyo and sana patuloy nyong suportahan tong page natin para i-share ko po yung mga experience ko sa mga violations sa mga pages or sa mga dahilan kung bakit hindi na-monetize yung mga page ninyo. Actually, nag-start po ako way back 2016 sa paggawa ng content, pero since nga patay hindi tayo kasi may mga ibang focuses tayo, kagaya ngayon is nag-focus po tayo sa business natin, kaya ngayon lang po ulit tayo gagawa ng video. And by the way, bago tayo mag-end, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang mga videos natin. At madami pa po tayo mga itatopics dito. And I've got already the things that I'm going to discuss, guys. So, hindi po ako nagsasalita dito na walang mga kodigo or walang research kasi bago ko po lahat i-share is dapat na-research ko na and then experience ko na rin po sa mga pages ko. Actually, I have 4 pages po. Kaya alam ko po yung mga nangyayari sa mga page ninyo and I want to share this one para matulungan ko kayo para maiwasan ninyo yung mga violations na yan. Okay? So, thank you so much for watching and ito nga po pala si Boy Kulet. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel natin para lagi kayong updated. Thank you so much and sa susunod po na video ulit natin.